out for their legal defense as well as yung kanilang safety, welfare while in detention. Okay, pero yung meron din ho bang sinasabi 12 Pilipinong sakay daw ng inasaking barko dyan sa dagat po ng Iraq naman. Kamusta naman ho sila? Yes, maayos na sila sa sitwasyon. In fact, kasi off the coast of Iraq yung pangyayari sa bandang itaas ng Persian Gulf at ligtas yung 12 at naiulat na rin ng ating embahada sa Baghdad na they are in custody of the 12 and malapit na rin makauwi yung 12. Ayan ang sinasaayos ngayon. Meron din ho tayong mahigit 7,000 Pinoy daw naman na seafarers, no, na sabi naiipit dun sa gitnang silangan, yung sa Strait of Hormuz, tapos meron Persian Gulf, meron pang Gulf of Oman. Kamusta na rin ho sila? Yeah, that's around the West Middle East vicinity. Hindi lamang doon sa Persian Gulf at sa Strait of Hormuz. Okay, oo. Kaya't mark safe naman sila. Kasama na doon yung mga nasa loob ng Strait of Hormuz and mark safe sila at kahapon nakapagpulong kami sa mga manning agencies at iniisa na namin pinakinggan yung ulat nila tungkol sa mga seafarers nila at nasa maayos naman sitwasyon. Meron ng ilan na iniulat na nailitas at nakauwi upon the own initiative of the ship owners. At patuloy lang ang ating pagmamanman sa sitwasyon na pati na kasama na rin dyan yung mga supplies, mga pagkain on board, tubig. All the manning agencies na pinabantayan nila yung kapakanan ng ating mga seafarers doon. At tayo rin mismo, kasi ako nga mismo may pinakaka-messenger ako ng mga seafarers on board at nasa maayos naman silang sitwasyon thus far. At patuloy lang ang pagmamanman ng sitwasyon. Yan ang key dito. May additional tayong i-repatriate, Secretary? Yes, en route na sila. They took off about magtatatlong oras na kalahati. En route na sila sa Pilipinas at inaasahan nila natin mamayang hapon but still we're monitoring the situation and may nakahanda na rin, may pang-apat na repatriation na charter flight this weekend. Okay. At meron pa muli sa darating na araw. Ilan yung parating? Mamaya hapon. Sa ngayon ay sa talaan sa manifest mga 319 Filipinos. Okay. Secretary, maraming salamat po. Thank sa you, sir. pag-update. Thank you po. Sa mga Sis ko, ano isa yung tagapakanig, tagapanood. Thank you. Thank you po. Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Hagdak. Ayun, may balik na naman tayo mga kababayan. At yung ating mga naiwan. Ingat po kayo at iba po ang batas doon. Oo nga. Sa Middle East. Mahigpit, no? Ang gusto lang natin sabi malaman kung ano ba yung magiging akinahinatnan. Kasi kung nakakulong na, ano ba yung maximum kaya na po pwedeng ipataw sa kanila doon na parusa, hindi ba? Ayaw pa ni magbigay ng detalye. Naintindihan naman natin yan, oo. Okay, oras tayo. Alas 9:22 na sa one-on-one. Walang personalan. One-on-one. Walang personalan. Kapag bumibili ako ng gamot, hindi ako nagpapadala sa mga promo at gamot na hindi ko kilala. Kahit gaano kamura, lalo na kung sobrang mura. Basta hindi ko kilala, duda ako sa quality. Minsan kasi may nag-o-offer ng mas mura o kaya ay may bagong brand. Pero pilit ko pa rin hinahanap ang RightMed. Dahil ito ang pinagkakatiwalaan ko at matagal ko nang iniinom. Ang RightMed matagal nang kilala at nire-reseta rin ng mga doktor. Quality kasi. Kapantay ng quality ng mamahaling brands.